At ayan mga ka-crypto, meron na naman po tayong isang napakatinding balita dito mula kay Times Tabloid. Sabi rito, meron pong isang eksperto ang nakapagsabi na $10 is too low for XRP. Banks are about to send it much higher. Ayan, napakatindi. Nakikita po natin ang isang napakalaking shift dito sa mundo ng digital assets at traditional na finance. Marami po sa atin ang nagtatakda ng presyo na $10 para kay XRP at itinuturing itong isang malaking milestone. Pero ayon po sa mga bagong impormasyon at analysis na lumalabas ngayon, posibleng ang $10 ay napakaliit pa lang sa presyo kumpara sa tunay na potensyal ni XRP. May mga pangyayari na nagaganap ngayon sa likod ng mga dambuhalang bangko at financial institutions na magpapatunay na si XRP ay nakatadhana para sa mas mataas na antas o price level. At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang transaction na naganap po noong nakalipas na May 6, 2026. Ito po ay isang milestone na kinasasangkutan ng ilan sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng finance. At yan po ay ang Kinexys by JP Morgan, Ondo Finance, Mastercard at syempre ang Ripple. Ang transaksyon ito ay hindi lamang basta balita. Ito po ay isang proof of concept na nagpapakita kung paano babaguhin ng blockchain technology ang paraan ng pagpapadala at pagsettle ng pera sa buong mundo. Kaya handa na ba kayong malaman kung bakit sinasabi ng eksperto dito na si Levy na ang $10 ay masyadong conservative na target? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang chart ni XRP. At ayan mga ka-crypto, nakikita po natin dito na ang presyo ni XRP ngayon ay naglalaro sa 1.1246. At dito sa daily chart time frame na madalas po nating binabantayan, patuloy pong nagsa-sideways ang kanyang galaw. Katulad pa rin po ng aking technical analysis kahapon, wala pa rin pong pagbabago sa nakikita ko sa magiging galaw nito sa mga paparating na araw. Which is, maglalaro po siya sa pagitan ng major resistance natin dito na 1.2234 at ibabaw naman ng minor support natin na 1.0897. Dagdag pa natin yung lumalapit po siya rito sa isang downward trend resistance dito. Isa po itong trend resistance na matibay na rin kasi kinuha natin yan sa weekly chart time frame. Kung yan, lumipat na po tayo sa weekly chart time frame. At yan na po yung nakikita natin dito. At mapapansin po natin na meron po tayong nabubuo na isang descending wedge pattern. Yan, yung dalawang pababang linya na ito na kulay green at saka kulay red. Descending wedge pattern po yan. At matagal na pong naglalaro sa loob nito ang presyo ni XRP. Kaya ang inaabangan po natin dito sa weekly chart time frame ay ang kanyang breakout dito sa ibabaw na bahagi. Isa po itong bullish pattern na kung pag nakawala po siya dito sa ibabaw, asahan po natin ang matinding rally na pag-angat sa presyo. Maaari po niyang balikan ang $3.64 na presyo kapag nangyari yan. Pero syempre, kailangan po ng sapat na bullish momentum. Ngayon ay balikan na po natin ang ating daily chart time frame. Pinakita ko lamang po kung saan galing yung trend resistance natin dito. Ayan. Kaya ganyan pa rin po yung aking analysis at kitang-kita po natin sa ating dalawang indicators na mahina pa rin ang ating momentum. Maging bullish man o bearish ay mahina ito. Kaya, ayan, yung nabubong candlestick natin ngayon is kitang-kita po natin na ang haba ng kanyang wick o yung kanyang karayom dito sa itaas. Ibig sabihin is may nagbenta po. May malakas po yung bentahan natin ngayon. Yan, dahil sa pinapakita ng candlestick natin ngayon dito. Ayan. Ngayon, sa mga gustong mag-technical analysis, kung gusto po nyong mag-technical analysis pala tayo kay XRP o sa ibang mga paborito nating mga cryptocurrencies dyan, is i-comment na lamang po ninyo kung nagugustuhan ninyo
yung aking pagbabahagi ng technical analysis dito. At ayan, balikan na po natin ang ating balita at pag-usapan po natin yung tungkol sa transaction na binabantayan ng lahat. Ayan, ang analyst na si Levi Retville dito ay nagbigay po ng detalyadong breakdown tungkol sa isang napaka-importanting event. Ayon sa kanyang paghimay, ang XRPL at saka JP Morgan ay pumasok sa isang collaboration na nagpabago sa laro. Hindi po ito basta-basta usapan lang. Ang grupong ito, yan po ay binubuo ng JP Morgan, Ondo Finance, Mastercard at Ripple, ay matagumpay na nakakumpleto ng isang near real-time cross-border, cross-bank redemption ng isang tokenized US Treasury Fund. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng paliwanag? Ang pampublikong XRP Ledger ay direktang nakalingpo sa mga traditional na interbank settlement rails. Ibig sabihin ang mundo ng crypto at ang mundo ng mga bangko ay hindi na hiwalay. Nagiging isa na po sila. Kaya sa aking opinyon, ito po ang holy grail na matagal na nating hinihintay. Ang mga bangko ay kilala sa pagiging mabagal at maingat, pero nang pinili nilang gamitin ang XRP Ledger para sa settlement, ipinapakita nito na tiwala sila sa technology ni Ripple. Hindi na ito usapin kung kailan, kundi nangyayari na ito ngayon. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng koneksyon ay naglalagay kay XRP sa isang posisyon na walang ibang cryptocurrency ang nakakaabot sa kasalukuyan. Ngayon ay paano naman gumagana ang settlement na yan? Para mas maunawaan natin ang mechanics, tingnan natin kung paano po nangyari ang transaction. Ang Ripple ay nag-redeem ng bahagi ng kanilang OUSG holdings. Ito po yung short-term US Government Treasury Fund ng Ondo Finance. Yan, nag-redeem po sila direkta sa public XRPL blockchain. At ito po ang nakakamangha. Ang prosesong ito ay natapos sa loob lamang ng wala pang 5 segundo. Isipin po ninyo yan mga kikripto. Sa traditional bank, ang ganitong proseso ay pwedeng tumagal ng ilang araw. Pagkatapos ng redemption na iyon, ang Mastercard ay pumasok naman sa eksena. Niroute nila ang fiat payout instruction sa pamamagitan ng kanilang multi-token network. Dito na po nagaganap ang tunay na dito po nagaganap ang tulay or breach sa pagitan ng mga assets na nasa on-chain at ng traditional na finance. Ang Kinexys naman ng JP Morgan ay nag-debit ng blockchain deposit ng Ondo at nag-settle ng USD proceeds diretso sa bank account ng Ripple sa Singapore. Ayan. Ngayon, ito po ang aking opinion dyan. Ang pinaka-importante rito ay hindi lang ang bilis, kundi ang timing. Ang transaksyon ito ay naganap sa labas ng traditional banking hours. Ibig sabihin, ang XRP Ledger ay nagbibigay ng 24/7 capability na hindi kayang ibigay ng mga lumang sistema. Kaya masasabi ko dito, ito ang tunay na definition ng efficiency. Hindi na kailangang maghintay ng Lunes para magbukas ang bangko. Ang technology ay hindi po natutulog at ang XRP Ledger ang nagsisilbing main highway kung saan dumadaan ang trilyong-trilyong dolyar. Kung ikaw ay isang bangko, bakit kapag gagamit ng mabagal na sistema kung mayroon namang opsyon na mas mabilis, mas mura at bukas ng 24/7? Yan, dito na naman tayo. Bakit ito malaking catalyst para kay XRP? Pag-usapan natin kung bakit ito ay diretsong catalyst para sa presyo ni XRP. Ang global cross-border payments ay nagkakahalaga po ito ng trilyong-trilyong dolyar araw-araw.
kung kahit isang maliit na bahagi lang ng volume na iyan ang lumipat sa public blockchain gaya po ng XRPL, nag-uusap tayo ng trilyong-trilyong dolyar na dumadaloy sa loob ng network na iyan. Itinuturing ni Redfield bilang isang proof of concept. Ito. Hindi lang ito isang one-time event o eksperimento na gagawin at titigil na. Kaya sa aking opinion, ito ay nagpapakita kung saan patungo ang buong institutional infrastructure. Kapag ang isang bangko na kasing laki ng JP Morgan ay nagpasya na i-route ang kanilang settlement sa XRP Ledger, nagpapadala po sila ng mensahe sa buong mundo ng finance. Sinasabi nila, ito ang hinaharap. This is the future. Isipin ninyo mga kakripto, ang laki ng market. Sa XRP ay hindi lang basta ginagamit pang trade sa mga exchanges. Ito ay nagiging utility token para sa global settlement. Kaya sa aking opinyon, kapag nagkaroon ng sapat na volume, hindi na lang ito usapin ng hype o speculation. Ito ay usapin na ng intrinsic value. Ang demand para kay XRP ay hindi magmumula sa mga traders lang, kundi magmumula sa mga bangko na nangangailangan ng liquidity para sa kanilang araw-araw na operasyon. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi na ang $10 ay masyadong mababa. Kapag ang mga bangko ang nagdemand ng asset, ang presyo ay kailangang mag-adjust para makasabay sa ganitong kalaking volume. Pag-usapan naman po natin ang target na $100 at ang institutional adoption. May mga nabanggit din na target na umaabot hanggang $100 bawat XRP. Marami ang nagtataka kung posible ba ito. Pero kung titingnan natin ang institutional integration, makikita natin ang malaking larawan. Ang $10 ay itinuturing na mataas na presyo ng maraming tao. Pero ayon sa analysis, maaaring undersold ang halagang ito kung isa sa alang-alang natin ang klase ng integration na mangyayari sa susunod na mga taon. Ang paggamit po ng regulated bank, card network at tokenized asset platform para sa live settlement ay patunay na ready na ang technology. Hindi na ito hypothetical. Nangyari na ito. Ang paglipat ng real treasury holdings at pagsettle ng real dollars sa isang coordinated flow ay nagpapakita ng XRPL ay kayang mag-handle ng seryosong negosyo. Sa aking opinion, ang bawat tokenized asset na ilalagay sa XRPL ay nangangailangan ng XRP para sa transaction fees at liquidity. Habang dumadami ang mga bangko at platforms na nag-a-adapt ng ganitong infrastructure, asahan natin na ang transaction volume sa network ay patuloy na tataas. Ang volume na ito ay magsisilbing fuel o gasolina para sa presyo ni XRP. Hindi ito mangyayari magdamag, pero ang direksyon ay napakalinaw. Ang institutional adoption ay hindi bumabalik sa dati. Tuloy-tuloy ang pag-unlad nito. Pag-usapan naman po natin ang kahalagahan ng liquidity at saka settlement. Madalas nating marinig ang salitang liquidity. Pero sa mundo ng cross-border payments, ito po ang nagpapatakbo sa lahat. Ang problema po sa traditional banking ay ang kailangan. Kailangan po nito ng tinatawag na nostro at saka vostro accounts. Ibig pong sabihin, kailangan mong mag-store or magtago ng pera sa iba't ibang bansa sa iba't ibang currency. Napakamahal nito at napakabagal. Ang XRP ay nagbibigay po ito ng solusyon dito sa pamamagitan ng on-demand liquidity. Imbis na magtago ng pera, gagamitin mo ang XRP bilang bridge o tulay. Kaya sa aking opinion, ito ang pinaka-efficient na paraan para isettle ang transaction.
Kapag ang mga bangko ay tuluyan ng lumipat sa modelong ito, magkakaroon ng malaking liquidity crunch. Yan. Sa mga bago lamang dito, kung hindi po nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng liquidity crunch, ito po yung pagkaubos ng supply dahil lahat ay gustong makakuha ng XRP para sa kanilang settlement. Sa ekonomiya, kapag mataas ang demand at limitado ang supply, ang presyo ay tumataas. Ito ang simpleng batas na magtutulak kay XRP sa mas mataas na antas. Ang $10 ay parang panimula lamang kapag ang buong banking system ng mundo ay nagsimulang gumamit ng ganitong teknolohiya. Ang transaction po na naganap noong May 6 ay isa lamang sa libo-libo o milyong-milyong transaction na posibleng mangyari sa hinaharap. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa direksyon ng institutional infrastructure. Ayan. Marami po ang nagtatanong kung bakit sa XRP Ledger sila nakatingin. Bakit hindi sa ibang blockchain? Sa aking opinion, dahil ang XRP Ledger ay dinisenyo para sa scalability at speed na kailangan ng mga bangko. Hindi ito yung uri ng blockchain na bumabagal kapag marami na ang mga gumagamit o users nito. Ang mga institution ay naghahanap po ng certainty. Gusto nila ng technology na hindi magkakaroon ng downtime at kayang mag-handle ng bilyong-bilyong dolyar na hindi po nagkakamali. Ang nakaraang transaction ay nagpapakita na ang XRPL ay enterprise grade. Ibig pong sabihin niyan ay handa na sila para sa mga malalaking kumpanya at saka bangko. Sa aking opinyon, ang mga lumang systems gaya po ng SWIFT ay unti-unti nang naluluma. Hindi dahil hindi ito gumagana, kundi dahil masyado itong mabagal at mahal para sa modernong mundo. Ang institutional infrastructure na pinapagana po ng XRP ay hindi lang para sa crypto. Ito ay para po sa modernization ng ating global financial system. Ang mga bangko na mauunang mag-adapt ng ganitong technology ang siyang mamamayagpag sa hinaharap. Pag-usapan naman po natin ang real-world assets o ang tinatawag pong RWA trend. Isa pa sa nakikita natin ngayon ay ang pag-usad ng real-world assets o RWA sa blockchain. Yung mga treasury bills at government funds na dating nga sa papel o digital records lang ng mga bangko, ngayon ay tokenized na. Kapag na-tokenize ang isang asset, mas madali na itong i-trade at i-settle sa XRP Ledger. Ang Ondo Finance nakasali po sa transaction ay isa sa mga leader sa RWA. Yan, RWA tokenization. Kaya sa aking opinion, ito ang susunod na malaking alon or wave. Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pera. Nag-uusap tayo tungkol sa lahat ng klase ng assets. Yan po ay kasama ang stocks, bonds, real estate na lahat ay pwedeng isettle gamit sa XRP. Kaya mga ka-crypto, isipin na lang ninyo kung sa XRP ang nagiging default settlement layer para sa lahat ng RWA, gaano kalaki ang magiging demand sa token. Sinasabi ng marami na $10 is too low. At base sa laki ng RWA market na ito, nakikita ko kung bakit nila nasasabi iyon. Ang potensyal ay halos walang limitasyon. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang papel ng pagtitiwala sa regulasyon. Hindi natin pwedeng kalimutan ang aspeto ng regulasyon. Si XRP ay isa po sa mga pinaka-regulated na digital assets sa mundo. Kaya masasabi ko ay ito po ang dahilan kung bakit komportable ang JP Morgan, Mastercard at iba pang bangko na makipag-partner kay Ripple. Alam nila na sumusunod po ang Ripple sa batas. Alam nila na hindi sila mapapahamak sa paggamit ng technology na ito. Ang certainty na ito ay hindi po matatawaran. Sa mundo ng finance,
ang reputasyon ang lahat. Dahil po sa pagiging compliant na XRP, mas madali itong tanggapin ng mga institution kumpara sa ibang mga projects na may gray area ang legal status. At ayan, sa kabuuan, maliwanag na nasa isang napakahalagang yugto po tayo ng kasaysayan ng cryptocurrency. Ang transaction noong nakalipas po na May 6, 2026, kung saan ang JP Morgan, Mastercard, Ondo Finance at Ripple ay nagtulungan para sa isang real-time settlement ay hindi lamang isang simpleng transaction. Ito ay ang pagsisimula ng modernization ng global financial system. Ang mga institution ay nagsisimula ng bumitaw sa mababagal na paraan ng pagpapadala ng pera at yakap na nila ang technologying inaalok ng XRP Ledger. Bagamat ang $10 ay isa pong milestone na ating inaabangan, ang mga opinion na ang halagang ito ay masyadong conservative ay may matibay na basihan kung titignan ang laki ng market ng global payments at ang potensyal ng tokenized assets. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended na video dito.